Ayan, hello po. Sorry, kailangan ko kasi accept po yung call na yon. So, pasensya na po. At yung previous na kanina, dinilitan po natin. Anyway, wala pa naman ako masyado nasabi doon. So, pasensya na po. Hindi na yung mauulit. Ayan, kasi inano ko lang dahil tawag to, minsan may tawag na alanganin kasi po. So, importante kasi yung tawag kaya nireceive ko po. So, pasensya na kayo. At ngayon nga, yung last time na naano natin is The Witness po, yan. So, yung may nakalimutan lang, hindi naman, para additional lang po doon sa The Witness na dapat new witness ay credible. So, yung nga, bakit chap-chap po? Kasi chap-chap, chap-chap din, I mean, yung, kung ano yung sabihin sa akin ng Panginoon, yun lang din yun po. So, sabi ko nga, di ba, na depende sa akin faith, yung pag-share natin ng Word of God, kumbaga ay pinangangatawanan ko lang po yung pagtawag po ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Ako po, pero salamat sa Diyos dahil siya po ang nagpapagindapat. No po, wala akong mapagmamalaki sa sarili ko. Yan po. At ito nga, yung ano kasi, ito po napag-connect-connect ko lang habang ako din ay hindi nakapag-live kahapon. Yan po, ng mga nakarang araw. So, yung eto sa ano, yung si Lazaro, although para na-explain ko na po, pero para lang mas maunawaan natin, kasi gusto ko na at least kahit paano maunawaan po natin yung Bible so that we can understand the Bible. That's why I'm explaining thoroughly in layman's term, yan po, for us to understand. Although I am not really good in English, I am not fluent in English, but at least the people can understand po the Word of God. Yan po. And yung ano, yung nga na-realize ko, magtagalog-tagala sa kanay English. Okay po, sorry, ang gulo ko, no po. Okay po, so yung napag-connect-connect ko lang. Yung Lazaro at saka sa mayaman, yung sa Lucas 16:19-31, yan po. Kasi yung, di ba yung mayaman, napunta sa impyerno, si Lucas, si Lazaro, sorry po, ay napunta sa langit po. Yung, eto kasi, yung nanay ko, di ba sinabi ng Panginoon na nasa langit siya. Yung nanay ko nga kasi, fortunately, na, ang nangyayari kasi doon, yung nanay ko kasi, ang pinapuntahan ko talaga sa bahay, si Andrea, yan po. Pero, that time na pumupunta yung si Pastor Danny. Nung ano na nanay ko, tinatawag niya si Andrea, pero sabi niya, ayaw naman ng anak mo. Yan. So, wala akong magawa, kundi syempre uuwi si Pastor Danny po. Tapos, yung kaya tatay, and hindi ko na ma-remember po kung kailan yun, na pinapunta ko, by the grace of God, nakapunta po si Pastor Danny sa bahay. Si Pastor Danny po ay pastor po ng PMCC Port Watch San Pedro. At sa Landayan po, si tatay namatay, I guess, 1995, at yung kapatid ko na junior po, Alfredo Parocha Jr., 2005. So, parehong wala pa ako sa Port Watch. Nung namatay ang kuya ko, yung hindi ko na paringgan yung, hindi ko sinunod yung Diyos na mag-PE ako sa kanya, mag-evangelize ako sa kanya hanggang namatay na. At syempre, siguro, alam na ng Panginoon na may mangyayari talaga sa kanya, kaya mag-evangelism na sana ako. Kaso mo, na parang nagdalawang isip nga po ako. Tapos yung sa nanay ko nga, fortunately, nung kay nanay, napapuntahan ko pa. At si nanay nga ay talagang tumanggap po. Base na rin sa sinabi ni Brother Nelson na ngayon po ay ministro na. Brother Nelson Tagapan. So, kung babalikan ko lang po yung mga nakaraan, yung mga Pasko, na, ayun nga, sinabi ng Panginoon nasa langit, by the grace of God po. Although, lagi ko pinapaprayer sa Panginoon, pero, of course, we trusted the Lord po, pero, yung kasi parang naano na sa prayers ko kasi. So, si tatay, si kuya, yung youngest namin, walang sinabi yung Panginoon doon. Meaning, di ba, wala sila sa langit. Yan po. So,
yun yung gusto kong i-ano sa inyo na yung impyerno po talaga ay, kaya yung mga namamatay, wala sila sa langit. Kung hindi sila tumanggap ng kaligtasan sa tunay na iglesia po, yan. Sinasabi natin, PMCC Port Watch, Calvary Temple, yung ano nga, Apostolic, tawag dito, yung, ano ba tawag dito? Calvary Temple, tapos yung sabi ko nga sa Chinese po, at saka yung sa mga Armenian, ano ba tawag dito? Teka lang nga, nasa baba. Hindi kasi kasama yan sa ano. Basta yung na-mention natin po, na parang 6 na yata yun na binanggit ko po, na mga churches, yan. Ay, ayun no, Orthodox Apostolic. So, yung impyerno ay talagang tunay na tunay po. Ibig sabihin ba na walang kaduda-duda po talaga, nasa impyerno sila. Pero yan po ay, hindi ko pa nga ma-share yan, medyo maano yan masalimuot, kasi may parang layer yata po. So, kasi yung pinaka-final talaga na, yun na yung final po talaga na i-judge po tayo na po. So, yun yung gusto ko na akala natin, di ba sinare natin na ang kamatayan at kapighatian, na akala mo nasa mabuti silang kalagayan, pero hindi. Nasa impyerno sila. Kung hindi ka tumanggap ng kaligtasan sa mga nabanggit kong church, at yung iba pa, di ba 12 nga po yun, di ko pa alam, ayan, ay sigurado sa dagat-dagatang apoy ka po. Sa hell na lang, wag na natin pahabain na po. Yan. So, yun lang yung gusto ko sa inyo na kung ang binanggit ng Panginoon sa akin ay ang nanay ko, dahil ang nanay ko po ay tumanggap. Yan, purihin po ang Panginoon. At tapos, ito nga kasi, napapagdugtong-dugtong ko lang po. Yan, pagka tayo nagbubulay-bulay, di ba? So, yung aking mga, kunyari, wala talagang pakialam sa politics. Yan, never, hindi ko alam presidente, kung saan-saan, siguro Pilipinas lang po. Hindi ako nahihilig dyan. Yan, ang napansin ko nga sa akin, sa sarili ko, nung tayo po ay lumago na po sa faith, na way back, siguro 2021, 2019, na ako ay, para nagkakaroon ako ng amor sa politics, sa mga tao, yan po. At sabi ko sa hayop, wala ko pa, hindi ako mahilig, takot ako sa aso, pusa, ganyan. Pero, lahat ng bagay, nagkakaroon ako ng interest, at saka yung love, pagmamahal, na po. Yan, sa gobyerno, sa hayop, sa kapaligiran. Way back pa sa Dubai, nagnasa na ako na sabi ko, titira ako talaga sa mga green, at yun nga po, sa purihin po ang Panginoon, yung nasa utak ko na yun, green, nandito ko, pero ang nasa utak ko dati ay bibili ako ng lupa, mayaman ako, di ba? So, bibili ako ng lupa, not knowing na dito ako dadali ng Panginoon, na po, purihin po ang Panginoon. At, asa na ba? Ito, inaano ko lang. So, yung, kumbaga, lumalago yung Holy Spirit po. At yung ano kasi, yung, yung sabi ko nga before, na may sadya naka-assign, pastor, aakay. So, yung sa nanay ko, di ba, hindi si Pastor Danny, ang nakaakay sa kanya, ang nakapagpaano, ay imbis na si Andrea, yung nanay ko, yan po, kay Andrea talaga nakaano yun siya talaga pinapuntahan ko, kasi yung nanay ko, alam ko tatanggi. Yan po, dahil parang, Katoliko, namatay ako, ganyan. Pero ang nanay ko kasi, napakamasunod nga po. So, nung pinapunta ko sa Brother Nel, wala siyang walang talagang sabi ni Brother Nel na tumanggap po. Purihin po ang Panginoon. At, yung sabi ko na may nakatalaga sa atin, dahil ako, nagpunta si Brother Nelson Castro ilang beses, pero si Brother Nelson po ang nagapan nakaakay po sa akin. At, yung yung na-share natin, inano ko lang po, dinadagdag ko lang kung ano sinasabi ng Panginoon sa akin, na yung na-share ko, I think yesterday, na sa YouTube na na-scam yung mga bank account po ay di ba naubos yung pinag-ipunan nila, kung napanood niyo po yun, na nalimas. Parang voice phishing yata, yan.
At eto sa Malakay 3:11, 'di ba yung inano natin tithes and offering po. I don't know kung I think the other time tithes and offering, although marami pong kulang do, pasensya na, yung nga po depende sa faith ko. Sa Malakay 3:11, I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields and will not wrap their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Sa Tagalog po, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong puno, ang inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Glory to God. Di ba yung tithes and offering nga po? Kasama din yung Thanksgiving offering, hindi ko nga na ano po na kagaya no, yung sinample ko, yung shinare ko po, na nag-ipon siya na para sa papagalit sana ng paggamot ng nanay niya, 250,000 yata yung isa. Yung isa naman ay, hindi ko alam, 100,000 na po, na naubos. Kaya tayo po ay, pag hindi mo nga kasi binigay sa Panginoon ng tithes and offering, Thanksgiving kasi yan po ay pledge mo sa Panginoon dahil iningatan ka, pinagaling ka, tinulungan ka, ibinangon ka, lahat na ng tulong. Kaya nagkakaroon ng yearly Thanksgiving po sa church at iba pa yung offering na yung sabi nga na mahal na Bishop Aldrin Palangka, pag pupunta ka sa church, lalo na Lord's Day, huwag kang pupunta na walang dala. O kung wala ka talaga madala, sarili mo dala-dala mo. Diba? Alam ng Diyos po. Alam ng Diyos. Okay. So, yung offering, yung mag-ano ka. And yung Thanksgiving nga ay yung yearly. Yan. So, marami pang verses yun na hindi ko na-share. So, pasensya na. At that time talaga ininano ko rin yun. Ang dami kasi. So, hindi po tayo ganun kagaya ng mga, syempre, mga pastor na po. So, kung ano yung kaya ko. Na po rin po ang Panginoon. So, pagka nga, hindi ka nang bibigay na yung ikapo. Yan. At mga pagkakaloob po. Hindi mo nang bibigay, ninanakawan mo Panginoon. Ikaw naman, nananakawan. Diba? Yung mananakmal, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga. Iingatan ng Panginoon kasi ikaw nagbibigay sa Panginoon. Kumbaga ay, yung para sa Diyos, binibigay mo utos kasi yun. Utos po. Diba? Sabi natin, tithes and offering, that is the commandment of God. Ayan. Tanggalin mo na yung offering, yung tithes na lang. Pero alam mo yung offering, yung ikaw ay tinulungan ng Panginoon, pinagaling. Diba dapat pasalamatan po ang Panginoon? Na po rin po ang Panginoon. Kaya, may mga ganun nangyayari na, imbis na nasisave mo na, nawawala pa. Kaya nga, ang bulsa natin butas po. Pagka tayo po ay hindi nag-iipon kasama ang Panginoon, napopurihin po ang Panginoon. So, dagdag lang yun. At ang Holy Spirit po kasi ay nasa iglesia ng Panginoon. Ano ba yung ecclesia? Yan, na ito nga po yung mga inilabas ng Panginoon sa makasalanang sanlibutan. Ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. So, nag-receive ka na, nag-accept ka na, confess, receive, repent, diba? Tas, baptism, yan, you live holy, lagi ka dumadalo ng gawain, may mga ministeryo ka, yung sa church ka. At ito pong church, kasi nga, naalala ko lang po, di ba ako ay, sabi ko nga, kung nakakasunod kayo, na meron ako napanood, kasi yung mga pinapanood sa akin ng Panginoon, as per, ito po yung understanding ko sa ano po ng Panginoon na pinapakita niya sa akin, pinapapanood niya sa akin, para ako i-share ko rin po sa inyo, at yung nga, connect po. Na yung mga taong napanood ko sa YouTube na yun, ang sabi sa akin ng Panginoon, ang sabi talaga ng Panginoon, 2 years po. 2 years pa, 3 years na, nakalimutan ko na. Ayan. Pero inano ko lang na 2 years and less. Yan. So, 2 years po. At yun napanood ko, diba, 2 years. So, ang aking pong understanding, dahil nga sa, I think sa James. Sa James na yung nagkalat po na 12 tribes po ng Panginoon, nagkalat sa iba't ibang dako ng bansa. Yung iglesia kasi, ito po yung body of Christ. Diba yung church? Ito po yung church. So, ito yung body of Christ kasi si Christ ang head. So, nagkalat sa ibang, kaya nga sabi ko, isa-isahin ko kung ano yung bigay po ng Panginoon.
At yung mga napapanood ko, I guess, as per my understanding, na yung mga tao na yun napanood ko, na sinabi niya magkatugma kami, tutu, yan. At yung iba pa, yan. Kasi ang Holy Spirit nga ng Panginoon ay nasa iglesia ng Panginoon. Ang iglesia po ang church, no po. At, ang sabi ng mahal na apostle, Jonathan Period, na yung mga, eto kasi sa Acts 1:8, New International Version, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Di ba po, nung araw ng Pentecostes, yung sa mga bago umakyat ng Panginoon, di ba, na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol, yan, na antayin nyo, ipapadala ng aking Ama, yan, ang tutulong sa mga apostol. Ang Holy Spirit po, di ba, po rin po ang Panginoon, na, yung nga, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Na, ang sabi ng mahal na apostol, Jonathan Period, yung mga tinawag ng Panginoon kasama sa iglesia, yan ay may agreement. Yan, kunyari ako, na sinabi ng Panginoon 2 years, napanood ko 2 years, nagkakatugma kayo, hindi kami nagko-contradict, no po. Yan. At, although marami pa ako na kaya kailangan lagi ako may ballpen eh. Yan po. So, nasa iglesia ng Panginoon ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, pag ikaw po ay naakay sa church, nakarinig ka ng pangangaral po ng Ebanghelyo, yan, kasi nga, di ba, paano sila mangangaral kung di naman sila tinawag? May kasi, may talagang, may tinawag po ang Panginoon. So, kaya yung maraming nangangaral sa ngayon, i-gauge mo rin eh. Titignan ko nasa kanila yung Holy Spirit po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So, yun, nung gusto ko lang po sa inyo na yung mga pinapanood ko sa YouTube, yan siya, ay eto yung nagkalat na posible na sila po ay, sa mga hindi ko pa nababanggit na church, sila po ay isa sa mga kasama. Kasi 12, nasa 6 pa lang pa yata ako. Orthodox Apostolic, PMCC Portwatch, Calvary Temple, yung Chinese, at yung sa Indian pa nasabi ko na, although nakuha ko na po yung pangalan nila, pinapapray ko pa po sa Panginoon, kung yun na ikasama, yan po. So, kaya hindi ko muna sinasabi, no po, nakuha ko na yung pangalan nila. So, yung mga, napanood ko na, sa totoo lang, na, nagkaroon sila ng dreams, nagkaroon sila ng visions, yan po, I guess, na sila ay kasama din doon sa 12 tribes, no po, sa iglesia po ng Panginoon, purihin po ang Panginoon. At, ang title po ng ko ngayon ay, Jesus Christ is the light of the world. In 2 Corinthians 4:4-6, New International Version, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, may this light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Diba? Anong title natin? Jesus Christ is the light of the world. Ibig sabihin sa buong mundo, ang ating isa lang tagapagligtas, si Jesus Christ po. The whole world, we have only one Lord and Savior, and that is Jesus Christ. No po. In Acts 26:17-18, NIV New International Version, tsaka ano ba sabi dyan? Sorry. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ang difference ng unbeliever sa unbeliever, ang maganda po, pag ikaw nakakakay na believer na, galing sa born again, kahit pa paano naturuan. Pero yung unbeliever, medyo, kagaya ko, at marami kong tanong, medyo pasaway, at nakipag-debate, yan po, nakikipag-debate talaga ako kahit sa kawan leader ko, salbahe ako tawag dito, at marami nga po akong tanong, yan. Pero biyaya ng Diyos na
Eh kasi nga, parinig tayo ng parinig ng Word of God sa mga sugo. Tayo nagsasaliksik. Yan po. Ako'y talagang, hindi kasi pag nararamdaman mo na yung Holy Spirit, parang hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Siyempre, nag-ano ka na. Kasi nung, sabi ko nga, nung ako'y na-paralyze way back sa Dubai, wala akong ginawa talaga noon 6 months. Makinig na Word of God. Pero, nanonood. Pero pagdating ko dito, palibasa, tayo po ay, hindi ko maintindihan, no po. Balibas, dito ko parang mas lumakas yung Word of God, siguro. Dahil dun ay medyo stress pa ako, siguro po. Yan, although mas stress ako dito, yan, na talagang yung hindi ako nakapag live yesterday po, ay, ayun, sa mga katawan ko at yung si Jayron, yan, alam mo yung nakalimutan ko na kasi yung pelikula, yung Korean novela sa Korea novela na, di ba, si Satanas, sinong ni Satanas, yung close sa akin. So, si Satanas, syempre, galit nga si Satanas sa nangangaral, nasa Panginoon. Yan, mga believer. Kasi yung unbeliever kay Satanas yan malibang sila ay makakita. Na po. So, nung isang ay talagang na-high blood nga ako, yan. At naisip-isip ko lang. Sabi ko, bakit si Jero naman ngayon pinupuntirian ni Satanas? Siyempre, si Jero na naakay ko na, di ba? Kukuhanin niya pa. At saka si Jero ay malapit sa akin, siyempre, nasa Panginoon. Na po. So, siyempre, naglalaylo lang din ako pag napagtanto ko na ganun. Yan, yung biyaya ng Panginoon, ang Holy Spirit, ang talagang, although minsan, eng-eng talaga ako, mahina yung ulo ko po. Yeah, kaya talaga lagi kong, although minsan nakakalaman, wisdom, ganyan, pero biyaya ng Diyos, Diyos na habag po, dahil sunod naman ako ng sunod, no po. Yan. So, nung ko lang ayun yung hindi ko kasi nakuha ko ng movie na yon na kahuli-huli yan, yung ginagawa sa kanya ng kalaban, masama. Ang ginawa, pinatay yung nanay niya. Pinatay yung nanay niya para siya ay maghigante. Sobrang galit niya noon, yung bida na yon, nakalimutan ko na kung sino, basta po. Pero si Satanas kasi, ganyan kung sino yung pinakamalapit talaga sa'yo na alam niya na di ba? Pero, biyaya ng Panginoon nga, ay si Jero na yung nasasabihan ko. At saka nakikinig sa akin. Yan po. Although nung araw na yon sobrang kong high blood. Kaya 2 days akong Dahil pag tumindi yung ngayon nga, siguro 1 linggo na walang Firmax. Doon ako kasi ng kaaway ni Satanas sa high blood ko. At saka kasi Satanas po, ang espiritu na Antikristo, nandito na. Si Antichrist, malapit na po. So, galit na siya sa mga nangangaral na sa Panginoon dahil malapit na kasi siya matapos. No po, na niya man yung gera sa Israel, Iran, di ba? Yan. So, ang dun pala sa mga believer, medyo madali mo na akayid. Kaya yung ibang believer ko na born again, na wala silang sabi-sabi, nagpabaptize na sila, nagpabaptize pa uli sila. Wala nang tanong-tanong. Kasi, tupa. Na po. So, yung nga yung na, kahit pa paano naaralan na. Purin po ang Panginoon. I think nabasa ko na to. Hindi pa. Acts, ito po. Acts 26:17-18, New International Version. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me. So, kung sino daw yung mga nalinis na, di ba? Those and place among those are sanctified by faith, galing sa pananampalataya. Kaya nga, tayo ay maliligtas sa faith, hindi religion. Kasi kung religion, mali-mali. Di ba? Religion na pwede mag-asawa ng 100, basta patay-patay ang bigay, mali. Religion na pwede kang maging transgender, di ba? Mali. Yan po, walang tatanggap dahil ginawa tayo babae at lalaki lang. Hindi mo pwedeng, kailangan unique kay. Tanggapin natin kung sino tayo.
Yan po. At kasalanan, okay lang maging ano ka, malamiha. O kaya matipuno, matikas. Pero wag na wag gagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Diba? Makipagsiping. Yan. So, purihin po ang Panginoon. In 1 Peter 2:9-10, New International Version, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare and praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Glory to God. So, tayo ay naligtas sa biyaya. Ephesians 2:8-9, di ba? For we are saved by grace. Na po. Yun nga. Ito sa mga believer, di ba? Na chosen people. Pinili. Yung nga na, bata ka pa lang, alam na ng Diyos kung ikaw ay sa Kanya. Alam nga ng Diyos yung Kanya eh. Alam ng Diyos ang hindi Kanya. Yan po. So, abay malag ko sa'yo, di ba? Alam niya. Basta yung masunurin, sumusunod, hindi nakikipaglaban, lalo na sa salita ng Diyos, ay, di ba, anak ng Diyos. Pero yung iba, kagaya ko, ay, although hindi naman po ako, kasi nung nabaptize ako, second time. Pangalawang dalo ko. Yan, ako na mismo, nung after ko napanood yung Passion of Christ, hindi ko alam kung ako nagsabi kay Brother Nelson, papabautismo na ako. Yan. Kasi sabi ko nga, pag ako ay gumawa ng isang bagay, sa faith ko yan, sa asawa, paninindigan ko. Although yung dati sa asawa ay gusto ko, pero sabi ng mahal na pastor, baka pwede pang i-work out, di ba po? At yun nga, pinapabalik-balik ako dito ng Panginoon. So, ako ang nakatalaga, I guess, sa kanila para mag-akay. Pero, hindi ko rin po alam. Hindi ko rin po alam dahil ang Diyos lang nga may kakayahan, may kapangyarihan, humipo ng kanilang mga puso. Hindi ako yon. Yan po. Pwede ko sila ipag-pray, yan ang ginagawa ko. Pero yung ako ang sabi mong hihila sa natry ko na padalawin sa church, ma-invite, yan po, mapapunta si pastor dito, Bible study, hindi nag-work out. So, ang Diyos na bahala po. Yan, ang Diyos na bahala kung sila ay para sa Diyos ba. Although, tayo naglilingkod at ang Diyos ay tapat. Hindi niya hayaan na yung mahal ko sa buhay mapunta sa impyerno. 'Di ba? So, purihin po ang Panginoon. John 10:11, New International Version. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 'Di ba? So, ang Panginoon ang ating pastor. 'Di ba po? Sa atin lahat actually, kasi nga maraming tinatawag, kukunti ang pinili. Na halos lahat tayo tinatawag. Yung pangangaral lang ng salita ng Diyos eh. Ako everyday, meron sa kanto nyo, meron sa market, sa bus, pag ikaw talaga, camping, ayaw mo talaga sa Diyos, 'di ba? John 8:44, hindi ko alam. No po. Yan. So, kumbaga, ang Diyos, hindi ka nagkulang. Marami pang hangaral, home free. Yan, maraming online, prayer power, Birthwatch Media. Ang dami. Yan po, bus evangelism, hospital evangelism. O, diba? Kaya wala tayong sasabihin sa Panginoon na hindi ko narinig. Alam ng Diyos, kahit katiting na pagsisinungaling. Yan po. Kaya hindi natin maloloko ang Diyos. Yan sabi ko nga yan, kinakatakot ko, konti isip ko lang na kayabangan, everything po, kalokohan, nakakatakot. Nakakatakot talaga. Kilala mo ang Diyos eh. Yan ang kaya yung iba kasi, yung unbeliever ka, hindi nila kilala ang Diyos, nakala nila, nagbibiro, na walang impyerno, syempre magkakaalaman yan, di ba, pag nag-rapture, kung sino maiiwan sa rapture po. At, syempre may tribulation pa, 7 years, na kapigatian bago ka pa itapon sa dagat-dagatang apoy. Yan. So, kaya ang inaano natin, dahil malapit na po ang pagdating ng Panginoon, malapit ng rapture, yan, yung makatanggap ng kaligtasan. 1 Timothy 2:4, na gusto ng Diyos marami makalam ng katotohanan, gusto ng Diyos marami maligtas. No po, yan, ang Panginoon ating pastol.
At yung nga, di ba, lays down his life for the sheep. Binigay niya ang buhay niya, di ba? Binigay niya po ang buhay niya para sa atin. 1 Peter 2:25 NIV. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Di ba? Yun na rin yun. At John 10:28-30 NIV. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Glory to God, di ba? Ang Panginoong Hesus ay Diyos sa kalikasang pagka-Diyos. Na po, yan. So, ang Ama, syempre ay Diyos. Na po, rin po ang Panginoon. Asa na ba? Isaiah. Ito na, halos tapos na pala ako. Ayan, konti nila. In Isaiah, by the way, I give them eternal life and they shall never perish. Yan, yung sa mga tumanggap sa Panginoon, may eternal life. Pero ang hindi tatanggap, may eternal punishment. 'Di ba? So, yun ang ano natin na Hebrews 9:27 yata yun. At yung nga hindi ko memorize. Hindi ko memorize po. Yan, itinakda sa tao ang mamatay na minsan ay pagkatapos ang paghukom. Na po, kung tama ako ha, yan, hindi tayo nakaka-review. At sabi niya, no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kaya nga sa church, ang ano sa church ay huwag kang lalabas. Huwag kang aalis sa church. Kasi nandyan ang pagpapala, nandyan ang pag-iingat, nandyan ang, kumbaga, mga lingkod na magtuturo para ikaw ay mabanal. Siyempre yung pagpapabanal sa atin salita ng Diyos, pero kailangan may magturo, 'di ba? Hindi natin alam lahat. Kahit ako ay nakikinig nga ako sa mga lingkod, sa mga apostol, mga bishop, yan po sa mga pastor. Pero po, Panginoon. Isaiah 53:7-8 NIV. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? For he was cut off the land of the living, for the transgression of my people he was punished. Kinuha ko po sa Tagalog to. Siya'y napigati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Dahil sa pagsalangsang, ang aking bayan ay nasaktan siya. Glory to God. So, in John 10:16, yung international, I think this is my last version, my last verse po. So, John 10:16 NIV. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. Diba? Kung ang tao na kunyari nakikinig sa atin ng pangangaral, kung siya ay napapakinggan niya ang boses ng Panginoon, sigurado ay tatanggap siya. Pero kung iba yung nagbubulong sa kanya, na wag ka tumanggap, wag mo accept, yan, ay iba yung boses na naririnig niya panigurado, di ba? O, yung, baka kung ano namang sinasabi nung bulong sa kanya, na, yung nga may tupa, may kambing, di ba po, may anak ng Diyos, may anak ng Diablo, ay hindi natin alam. Ang Diyos lang po talaga nakakaalam yan. Hindi ako para mag-judge. Wala akong ano diyan, wala akong karapatan para kung ang Panginoong Jesus, 'di ba, yung babae na binabato-bato, sabi niya hindi din kita husgahan. Ako pa kaya. Yan. Kaya kahit sabi ko nga napakahirap mag-akay, pero dahil nga kailangan na hindi lang pwedeng isa yung gagawa na
kumbaga, ito ay kawakasan na maawa ka sa mahabag. Kailangan mahabag kayo. Di ba yung, sa ano nga, sa James, kung daw ako nagkakamali, 123 po, na agawan mo sila sa apoy. Di ba? At pilitin mo sila. Dahil, mahirap nga. Ngayon po, nagigera na yan. More than 200 missiles or, ano ba yun? Missile yung pinakawala ng Iran sa Israel. At sabi ng Israel, hindi sila papayag na hindi sila gaganti. Di ba? O handa na ba kayo sa World War III? Yan po. So, purin po ang Panginoon na by the grace of God, ang mga anak ng Diyos ay agawin. Yan nga, pagdagit, rapture. Bago pa mangyari ang mga bagay na yan. Yan, di ba? Pero, dadating mo na si Antikristo. Yan po. Sabi ko, Antikristo po ay tao. Na po. So, hindi ko alam kung alam niya na siya ay Antikristo, no? So, wala akong kamalayan dyan. Para bang si di ba, parang si Judas, na pumasok yung diablo sa kanya. Yan po. So, siguro, ganun lang din yun na bagay. Hindi ka malaya ni Antikristo na, at sabi ko nga, di ba, anong pumipigil sa Antikristo? Ang church. Kumbaga, yung mga nangangaral pa, yung pananalangin po, yan, devotion. Pero kung walang nananalangin, walang watch and pray, ay siguro baka lumusob na talaga buong buo. Although, nandiyan lang sa paligid ng Antikristo, yung spirit ng Antikristo, nandito na. At si Antichrist nga ay siguro ready na siya. Diba? Kasi ready na yung mundo na walang pakialam yung mga tao. Siguro sa iba po, yan, hindi na naman natin nila lahat. Pero, wala silang kamalayan, nagbubumbahan niya. Diba? Halos, yung sa Lebanon, umiiyak na. Mga OFW, nagpapauwi na sila. At sabi nga, napanood ko na merong option na sa dagat na lang, yata, ang pauwi ng mga taga-Lebanon, yan po, siguro sa Israel din. Bagamat ko konti yata sa Israel, di ko lang po ma-sure na po. So, pero napanood ko yan kagabi. Yan, puro yan po ang Panginoon. So, lahat tayo, syempre maraming nalilito, maraming hindi tumatanggap, lalo na yun sa ibang pananampalataya, di ba? Ibang, or sabihin nila na, yung mga kapatid natin. Ako, sa totoo lang po, marami akong kaibigang Muslim. Yan. At, lalo sa Kaspa, halos lahat doon, nakaibigan ko, UHR nga. Kaya wala akong, kahit sinabi niya na nalulungkot siya sa nangyari sa akin, hindi ko siya inaano kasi ako naman may kasalanan, yan po. At saka, ever since mabait sila sa akin. And, kailangan mangyari to, di ba? Kung talaga niloob ng Panginoon mangyari, bagamat palpak nga ako, pero pag palpak ka kasi, ay ka pa rin, igagayad ka pa rin ng Panginoon para ikaw ay malaman mo, ano ba talaga yung purpose sa ng Panginoon. Yan, sa haba-haba na nilakbay ko, just recently ko lang, nalaman yung purpose ng Panginoon, di ba? Yan, kaya kailangan malaman natin anong purpose ng Panginoon, yung buhay mo, anong purpose mo sa kung ikaw ba ay talagang para tumulong, mangaral, mag-akay, 'di ba? May mga ministeryo. Yan, kung ano yung pagkakatiwala binigay o kaya taga-kanta ka sa ikaw ay maganda yung boses mo, ikaw ay para maluwalhati yung Panginoon, magaling ka sumayaw, maluwalhati yung Diyos sa iyo, 'di ba? So, ikaw ay pwede mag full-time. Yan, 'di ba? So, may kanya-kanya tayong purpose At yung nga sabi ko, yung ngayon, tagabigay, tayo ay hindi pinayaman para po tayo ay mamasyal sa buong mundo. Diba? Ikaw ay pinayaman ng Diyos para payamanin mo rin ang gawain ng Panginoon. Yan, para ikaw po ay tumulong sa gawain ng Diyos. Ang Diyos hindi naman swapang. Kasi 10% lang hinihingi sa'yo, 90 yung sa'yo, diba? So, Thanksgiving naman ay sarili mo naman pledge yan. Yan. At sa offering naman kung ano yung galing sa puso mo. 'Di ba? Pero syempre mas maganda yung dahil maraming ginawa sa iyo ang Panginoon, binuhay ka pa like me. Yan. Sabi ko nga yung Thanksgiving ko na nakaraan napakaliit. Kumpara do sa naiwan ko sa Dubai, kasi ko convert mo yun sa peso Yan. Pero
hindi pa naman ako natatapos dun. Sabi ko, Lord, sana bago mag-rapture, maibigay ko yung talagang nilalaman ng puso ko. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Ayan, sa ating title, Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the only Lord and Savior of the world, of the people. Maybe you are Jews or Gentiles, hindi ka Hudyo, hentil ka. Yan, ako hentil. No po. At tayo ay maliligtas sa biyaya, sa kahabagan po ng Panginoon. Hindi tayo maliligtas sa yaman, sa kung sino ka. 'Di ba? Ikaw ay mataas na tao, presidente, at meron kang parang special passes. Hindi. Ang Diyos nga kasi hindi nagtatangi. Yan. At kailangan sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan po. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Na po, hinahanap ng Panginoon ang tunay na mananamba. Yan. Hindi mananamba na yung mga may mga turong aral ng tao. Diba? So, yan po. Ang Diyos ay binabatay niya nga lahat ayon sa kautusan. Ayon sa salita ng Diyos, sa Scripture, sa Word of God. No po. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay sa dami ko dinadalmi natutunan po kayo. Pasensya na kanina tayo po ay inano ko lang yung important call na yun. No po. So yan. At sana nga ay yung nga po www.pmcc4w.org and yung Port Watch Media pwede nyo i-check. Kung kayo may mga kailangan sa panalangin, everything po, or malapit kayo sa church ng PMC Port Watch, huwag na tayo pong magpatumpik-tumpik pa. Mas maganda, makilala mo yung Panginoon na habang may oras, diba? At masasabi mo sa sarili mo, Lord, sana noon pa kita nakilala. Kasi yung Japanese, hindi ko na alam yung sa Humphrey, diba? Naiiyak siya na bakit ngayon ka lang. Kasi ako, sabi ko, ba't ngayon mo lang ako tinawag? Hindi ko rin naman din alam. Tama ang Panginoon. Baka kung ayaw tinawag na maaga, ay baka hindi rin naman ako makapagtapat. Baka maging kagaya lang ako na iba na, di ba, nakatanggap. Tapos nung yung mga panam, dati mahirap, ay bumili na ako sa bahay, mga sasakyan, nakalimutan na ang Panginoon. Yan. Pwedeng nabibigay, okay naman talaga yun. Pero yung essence po kung bakit ka tinawag para paglingkuran ng Diyos ay nakalimutan. Yan, hindi kasi nga, parable of the sower nga, di ba? Sila ay yung mga tawag dito, hindi nag-ugat. Yan, pagka, ng mga kayamanan, ayun, nasilo ng kayamanan, ng pain. Nasilo, marami talaga dyan, na ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, dito ko kailangang, talaga makilala. Ang kailangan ko, kumita. Yan po, dahil, syempre, marami rin akong pinapag-pray sa Panginoon, di ba? Na yung para sa gawain po. Kasi nga ngayon, wala na akong, sa sarili ko talaga, sa gawain ng Diyos. Yung gusto ko na, kasi yung pala yung happiness na lagi ka magbibigay sa Panginoon. Yung talaga, lagi kang gagawa, magbibigay, magkakaloob, mag-aakay, yung pala yung happiness talaga. Na yan nga, kahit ako yung nagkasakit, kahapon, sabi ko, magla-live ako, hindi ako magla-live, pero halos hindi ako makapagsalita Yan po. So, purihin po ang Panginoon, at sana nga, wag tayong mahuli. Wag tayong mahuli. Yan, at ati pong lagi manalangin. Lagi po tayong manalangin para po ang Diyos ay pasumpong sa atin. Kung hinahanap mo ang Diyos, nagpapaano sa iyo, pero ayaw mo tumaga, baliwala. Kaya nga, kailangan obedient, submission. Hindi pwedeng pakikinig lang na pakikinig. Kailangan doer ka. Hindi ka pwedeng, listener lang. Hindi pwede. Yan po. At hindi magpapasumpong sa iyo, hindi magpapakalala sa iyo ang Diyos. Pag ikaw ay urong-sulong, ikaw ay nagda-doubt, yan. Diba? So, yan po. Salamat po at glory to God. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli. Lord, salamat sa mga salita. Salamat sa mga salita ng kaaliwan namin, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya. Panginoon, ito po ay salita ng biyaya, kaligtasan, salita ng karunungan, salita ng kapayapaan, salita ng kaligtasan, Panginoon.
Salamat, O Diyos. Ito po ay buhay na salita. Dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa oras na to sapagkat binigyan mo kami ng pagtatagumpay. Bagamat hindi pa totally magaling ang iyong abang lingkod, Lord. Ngunit alam mo na kagalakan ko, O Diyos, ang sumunod. Sa lahat, O Diyos, na mga pinag-uutos mo, Panginoon, sumunod sa iyo, dakilang Diyos. Kagalakan ko magdala ng mga salita, kagalakan ng puso ko, Panginoon, na makapag-akay ng kaluluwa sapagkat, Lord, ito yung gusto mo na maraming maligtas. Maraming makaalam ng katotohanan. Patuloy ka namin pupurihin, luluwalhatiin, O Diyos, at patuloy ka pa sana magpakahayag, huwag sanang mahuli ang aming mga kaibigan, O Diyos, sa pagtagkap sa iyo. Hallelujah sa aming Panginoon, Panginoon. Hallelujah. At nawa na magkaroon sila ng kamalayan sa iyong mga salita, magdasa sila na maging anak mo. Magdasa sila, O Diyos, na higit ka pang makilala. Salamat po sa mga may sakit. Ikaw ang patuloy na magpagaling, maging ang iyong abang lingkod, O Diyos. At sa lahat ng mga nangangailangan, ikaw ang magbigay ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa lahat ng mga nagda-doubt, O Diyos, ikaw patuloy pang magpakilala. Hallelujah. Sa mga kung ano man may piping panalangin, Panginoon, ikaw lang po nakakabasa ng kanilang mga panalangin, laman ng kanilang puso at isip. O Diyos, nawa na ikaw po ang magbibigay ng lahat, O Diyos, ng mga kanilang mga kahilingan. Dakilang Diyos, salamat po. Sa araw ng bukas ay magbigyan mo kami ng pagtatagumpay na muli makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan upang sila minsan pa ay makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Upang sila minsan pa, O Diyos, ay makasama sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, nilululati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po, see you all tomorrow, may Friday pa. Bawi tayo sa Panginoon at purihin po ang Panginoon.